Uy, pero nakakaloka 'tong ano, nakakaloka 'tong balita na talagang pinangalanan na ang mastermind si Martin saka si Correct. Sige, punta muna tayo diyan. Si Martin pinangalanan na mastermind. Merong ano yung bilyonaryo kay Martin Romualdez. May balita ang bilyonaryo kay Martin Romualdez at ang sabi nila doon ay teka ha, si Martin Romualdez ang mastermind ng flood control project. Ayan. So, nagpangalan na sila. Teka lang ha. Ikikembot ko lang yung speed para hindi tayo makopyright. Magtyaga-tyaga na lang kayo sa mabilis na putak ni Corina Sanchez. Ayan. Former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ng former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses. Tila ininfluensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pamamay-ari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok na Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinutuong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM pero hindi kasama. Sa ngayon, to save the ass of Bongbong Marcos, iaalay niya ang ulo ni Martin Romualdez, di okay lang din. It's a pleasure to watch kung paano kayo magkatayan at maglaglagan. Sa totoo lang. It's a pleasure to watch kung paano kayo maglaglagang magpinsan. And I think the reason why BBM is doing this is because he's desperate. And it is the right thing to do if he wants to survive politically. Nagbanggaan na talaga ang the house of Mamshi and the house of It seems for Tampi. real. It seems for real. It seems for real na nagbanggaan na ang house of Mamshi and house of Tampi. And kung pagtatagpi-tagpiin ko ang mga churi, di ba sabi ni Saldico, sabi niya, sinabi sa kanya ni Tambi na huwag ka nang babalik, kami nang bahala ni Popshi. Kaso may Momshi. Siguro talaga si Momshi na imbier na talaga siya, pupunta kayo, hindi ako papaya. Natatandara pa akong dito na mag-emerald dito, mag-emerald dyan. Uy, pero nakakaloka tong nakakaloka tong balita na talagang pinangalanan na ang mastermind si Martin saka si Correct. Sige, punta muna tayo dyan. Pero mamaya, ang tawag dito, let's talk about that, yung si Martin pinangalan ng mastermind. And then later, let's go to the, dito kay Leviste. Si Leviste, gigil na gigil to si Leviste. Actually, ilang araw ko nang binabantayan to si Leviste at naluloka ako dito. Kasi talagang parang, he's out for blood! My God! But, diba? Grabe si Leviste, no? Out for blood talaga siya. But anyway, tapusin natin tong kay Martin kasi mabilis to Dahil si Martin pinangalanan na mastermind. Merong ano yung bilyonaryo kay Martin Romualdez. May balita ang bilyonaryo kay Martin Romualdez at ang sabi nila doon ay teka ha, si Martin Romualdez ang mastermind ng flood control project. Martin Romualdez bilyonaryo. Ayan. So, nagpangalan na sila. Teka lang ha. Ikikembot ko lang yung
speed para hindi tayo makopyright. Ayan, gagawin natin 1.8 o magtyaga-tyaga na lang kayo sa mabilis na putak ni Corina Sanchez. Ayan. Former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbang. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ng former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee Siko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez Siko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw si Nako at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto, kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay i-deliver daw sa mga property na pamamay-ari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok ni Nako at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinutuong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM pero hindi kasama Sige, mamaya. ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly, and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan sa Romualdez pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprobahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman. Wala pa pala siyang kaso? Hindi pala siya na-file ng kaso? Di pa na-filean na siya? Ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamayari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda, Josh Palimban, Billionaire News Channel. Okay. Anyway, so yan yung kwento. So base sa bilyonaryo, pinangalanan na nga siya na mastermind ng flood control. And ang ginamit nila na pangdiin kay Martin Romualdez is the Gutesa affidavit and the Saldico affidavit as well. But remember, ang bullshit kasi kasi si Gutesa, di ba sabi niya kasama siya nagde-deliver doon sa Malacanang complex, 'di ba? Kasama yung pagkatapos itong si Zaldico doon sa mga videos niya, sinasabi niya doon na merong 100 billion na pinapasingit si Bongbong Marcos sa kanya for 2023, 2024 and 2025 na budget. Pagkatapos ngayon, it's just Zaldico ang mastermind. Sa akin, okay. Sige. Of course, I want more. I want everyone who's responsible sa pagnanakaw ng flood control project na managot. Okay sa akin yan. Na dapat lahat. Pero kung sa ngayon, to save the ass of Bongbong Marcos, iaalay niya ang ulo ni Martin Romualdez, di okay lang din. It's a pleasure to watch kung paano kayo magkatayan at maglaglagan. Sa totoo lang. It's a pleasure to watch kung paano kayo maglaglagang magpinsan. And I think the reason why BBM is doing this is because he's desperate. And it is the right thing to do if he wants to survive politically. Kasi yung grupo ni Martin, ito yung mga atat na atat sa impeachment eh. And we have discussed here time and again. Kung ikaw, Malacanang POV ang susundin mo, impeaching Sara Duterte all together. Okay? Impeaching Sara Duterte all together at this point is not the most prudent thing for Malacanang. Kasi the moment na ma-impeach si Inday, all eyes would be on Bongbong Marcos. And if Bongbong Marcos would have at least 2 years of his term na pagtitripan siya ng bonggang-bongga, that's a huge space for the anti-Dutertes to make a move before 2028. At syempre, kung sakali may impeach nila si Inday Sara ngayon, what will stop these people from doing something against Bongbong Marcos? So, yun yung nakakaloka. Ikaw, ma'am, anong reaction mo dyan?
hi, Bunso. Hello, Daniel. Miss Joey. Oh, ng bonggang-bongga. Ano bang sabihin ko? What I'm going to say about that is, nagbanggaan na talaga ang the house of Ma'am Shi and the house of It seems for Tambi. real. It seems for real. It seems for real na nagbanggaan na ang house of Ma'am Shi and house of Tambi. And kung pagtatagpi-tagpiin ko ang mga churi, di ba sabi ni Saldico, sabi niya, sinabi sa kanya ni Tambi na huwag ka nang babalik, kami nang bahala ni Popshi. Kaso may Momshi. Siguro talaga si Momshi na impier na talaga siya, pe. Napupunyeta kayo, hindi ako magkaya. Natatandara pa ako dito na mag-emerald dito, mag-emerald dyan. Pinangungunahan niyo ako! Ikaw, Martin! Pinangungunahan mo! Di ba? Mga ganong pinangungunahan niyo ako! Hirap na ako dito! Inuunahan niyo ako! Nobody's listening to me! And feeling ko talaga, because siguro si Popshi is siguro wala siya nagawa. Kaya siguro ang natunod na is si Momshi. So nag-imbier na si na-imbier na talaga siguro na-imbier na talaga si Momshi kay Tambi. Na, hayop kayo. Tapos kami ang sinisisi sa ganito. Tapos hindi naman kayo nagbibigay ng tama. Saan nagbibigay kayo ng tama? Ganyan. Diba? Kulang talaga. Kasi nga, sabi nga, kasi naalala mo yung pinakita natin yung mga deliveries ni Bumineknokan. Di ba? Hindi. Bakit bumababa ang deliveries, di ba? Oo. Bakit bumaba ang deliveries? Yes. Di ba nung on the way to Martin resigning na sandali, bakit bumaba ang delivery? Di ba ang usapan natin ang amin diyan correct. 100B. Oo. Magkakalating taon na. Magkakalating taon na, hindi pa tayo maabot ng 50B. Correct. Natatandaan niyo yun? Pinakita namin yun, di ba? Pinakita namin yung mga deliveries, ganyan. So, mukhang, yes. Mukhang siguro, kasi nga umano na, wala namang flood control projects, emerald. Syempre, na sila na, sandali, na-release na namin ng pera dyan tapos hindi naman ibato sa amin. Correct. So, ginawa nila, flood control project, hindi man nakarating sa amin yung anda. So, nakita nila, ang walang natutupad. Diba? Kung walang natutupad, ibig sabihin, may deliveries dapat. Kaso walang deliveries. Yes. Hindi na natupad, wala pang deliveries. Pagkatapos ang pinuputokan, Malacanang. Siyempre, galit na galit sa kanila, putang ina, project nila yun Under DPWH yun Di siyempre, malamang umuusok yung ni Ma'am Shi. Diba? Na-imbier na talaga. Ako na lang ang nag-iisip dito! Pagkatapos, hindi na kayo nagbibigay ng tama! Kami lahat ang sumasalo! Ako na yung parati pinagkakaisahan ng mga vloggers katulad ni Daniel Long, ni Joey, ni ganyan. Tapos, for what? Para sa barya na binabato niyo sa amin, hindi to po pwede. Correct! Whole departure order ka all over the Philippines. Lahat ng port, lahat ng airport, hindi ka makakalabas. Diba? So ano na talaga yan? Nagbanggaan na talaga ang House of Ma'am Shi and House of Tambi. And actually exciting to.
And it looks like it's real. Nagbabanggaan na talaga sila. Kasi Yeah. nakakaloka naman kung grabe namang drama to na, Martin, na kunwari ikaw muna ang mastermind. Which is also plausible. It is also possible. But, Oo, para lang mawala kay Popshi ang eksena. And sasabihin na lang na gagawin na lang kami ng kaso na mahina. tas And double jeopardy ka na lang. Ganyan. Hindi ka naman the double jeopardy ni Inday sa balita. Oo. But the problem there is, and someone pointed this out nung previous ko na live, ang problem kasi, kahit kunwari itong isang kaso na to, this is just one of many possible cases that can be thrown to Martin Romualdez eh. Sasabihin na natin na kung gawin man ni Martin na ma-double jeopardy siya dito sa kaso na to, it doesn't mean there are no other cases that can be built against him, especially kung madidismiss yung case niya because of double jeopardy, but you are able to establish certain culpability. All they need to do is to, file a case that of different subject matter, ganyan, and they can use that case na dismiss because of double jeopardy for reference na, di ba, I'm pretty sure pwede naman nila gamit yung mga ebidensya dun sa, for whatever purpose na they intended to use for legal purposes. It's not an absolute guarantee na ma-absolve na si Martin sa lahat ng kaso kapag dinouble jeopardy siya dito sa Sandigan Bayan. Kasi maraming possible cases mga pag-acquire ng property, yung mga ganyan. Hindi yan mauubos, hindi yan matatapos, hindi yan confined sa isa or dalawang kaso lang. Ganyan. So yun. Daniel, you wanted to say something? Meron kang chika? Yeah, yung tingin ko yan, Miss Joey, Ate Sash, is, di ba, alam naman natin, si John Vic Remulla is seen as the favorite of Mamshi. That's been said many times na. And syempre, nag-express rin siya ng not so subtle desire na tumakbong president, di ba, si Sec Remulla. Now, ang tingin ko ngayon is, well, we've seen yung history nila, di ba? Being dating kay Binay, lumipat kay PRRD, and then ngayon kay Marcos, trying to play courtesy ngayon with trying to play footsie with the DDS, yung supporters ni VP. I had the sign na yun when si Ombudsman, si Jesus, who's that? Boying Remulla, when he threw Trillanes under the bus nung sinabi niya, yes, I did meet with Trillanes sa bahay niya to discuss yung regarding the ICC witnesses. At saka yung time na when the Madriaga story was still, nung fresh pa yung Madriaga story nung last November, late November last year, he denied yung claim ni Madriaga at yung abogado niya, si Attorney Palad, na binisita ni VP si Madriaga sa BJMP in Taguig. He said no, she visited Kong Teves, hindi si so there's they're laying the groundwork for a possible, di ba, may mga chismis rin dati na gusto nila ng reconciliation. They're sending out mga feelers, ganyan. Ngayon na yun pati yung impeachment hearing nung April 22 ba yun, we thought yung si Boying would even make a statement dun sa hearing. Wala, umalis siya maaga Dun sa hearing, makatabi pa sila ni Trillanes. He left early. And itong case with against Romualdez, ginamit niya actually yung testimony ng Brave 18 Marines, no? It was surprising. Yung sa akin lang is dapat maging consistent siya. 'Di ba? Kasi hindi lang si Romualdez yung pinangalanan dun sa affidavit, 'di ba? 'Di ba lahat ng mga marami. Ang dami nila, 'di ba? Parang pinangalanan nila mga congressmen, mga senador, 'di ba? Yeah. I can't believe we're saying this, no? Pero hindi lang dapat si Martin yung investigan niya. But as long as BBM is our president, of course, syempre, hindi siya sasama yung sarili niya. Yes. Diba? Hindi niya sasama yung sarili niya. But of course, what we want in perfect world, what we want is for BBM to pay for all his sins.
Yung tatlo sila. Oo, tatlo sila. Lahat sila, actually. Di ba? Lahat sila. Lahat may kasama si Garjola na pinanggigigilan ng bonggang-bongga ni Leviste. Di ba? Ni Congressman Lian Leviste. Kasama si Garjola. Lahat ng merong kinalaman dito sa corruption dito sa DPWH projects, I hope they all go in hell. But as long as BBM is our president, of course, syempre, hindi i-implicate ng ombudsman yan. Hindi implicate ng ombudsman yan. But, you know, what is happening right now is a pleasure to watch. O, putang ina, sige, magpatayang kayo dyan. Diba? Sige, magpatayang kayo dyan. But it doesn't mean, no, na Bongbong Marcos is going to pay for his sins sa tamang panahon. There is a time for reckoning. But what is happening right now? O, sige, habulin nyo yun ng bonggang-bongga. Habulin nyo, dikdikin nyo ng bonggang-bongga si Martin Romualdez, and that is one less evil in the world. So, I'll take that. I would I agree with you, Miss Jo. Actually, I would even say na I know na meron rin kasalanan tong si BBM, pero compare if you put a gun through my head and you ask me to choose or to say sino yung mas evil sa magpinsan, ako I would say si Martin. Yung mas evil sa magpinsan kasi talagang what I see in him. Kasi si BBM tanga lang eh. Diba? Yeah. Yung si BBM, ano lang eh, yung is easy to manipulate. It's easy to manipulate. It's just that BBM has the capacity to stop everything that Martin is doing, and he didn't do anything until now. Diba? Until now. But you know, it's quite late, pero sige, tangina. Yeah, in the first place, si Martin naman ang sumira sa unit team so totoo lang. Siya ang sumira sa unit team. Si Romualdez, he's the one that broke unit team kasi, you know, tingin ng iba is meron siyang ambition maging president. So, ang tingin ko ngayon, all of this is, they're trying to prop up, in my opinion, they're trying to prop up itong yung electability ni John Vic Remulla by having the magkapatid to try to function as the parang they're trying to do a redemption arc na naman dito dahil sa 3 years na wala nang ginawa with the cousin. Ayan. Bakit mamimili silang dalawa? Sabi ni V Mexico. Hindi nga, kasi nga, si BBM yung presidente ngayon eh. 'Di ba? Si BBM yung presidente ngayon. So magpa-prosecute ombudsman na pinili ni BBM. So definitely, hindi talaga papakulong niya ni Boying Remulla si BBM. Appointing authority may utang na loob siya. Ayan. So yun. Of course, what we want is for all of them to go to hell. Wala namang question doon. Gusto natin lahat. Pero sa ngayon, kung hindi yan mangyayari, o di sige, let's remove one evil at a time. And it's a pleasure to watch. It is a pleasure to watch na naglalaglagan na ang mga buwitre. Ayan. Ay, batiin nga natin na happy birthday si Sir Mike Romero. May utang ako dito video greeting. Nakalimutan ko. Ayan. Hello, Sir Mike Romero. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Ayan. Okay. Ayan. Siya yung in-NBI kasi Bogo. Ay, sa Bogo. Dahil sa what? Dahil sa Bogo. Kasi si BBM nagpunta sa bayan ng Bogo. Bogo, Cebu. Bugo, Cebu. Bugo, Cebu. Yung, ano ba yung bobo na, paano yung pronounce yung bobo? Bogo. Kasi sa Bisaya, yung bogo, bobo. Pagkatapos may lugar sa Visayas na bugo, Cebu. Bugo. Ayun. So ngayon, natapat si BBM dun sa signage ng sa signage ng bugo. Doon nilagyan niya ng arrow. Pikon na pikon sa kanya, pinatawag siya sa NBI. Ayun, yung arrow, yes. Oo, siya yun. So pikon na pikon sa kanya yung NBI. Pinatawag siya. Ayan. Anyway, ayan na nga. So, yun. Ang tawag dito, meron ka pang gustong idagdag bago natin iwanan ang topic tungkol kay Martin being the mastermind? Ano pa bang idadagdag ko dyan? Ang idadagdag ko dyan ay uminom kayo ng green smoothie. Yes. Cheers! Because green is the color of slimness.
Green is the color of success. Ayan. Ano masasabi ko? Ang masasabi ko lang dyan ay, bakit ang daming mga nangyayari na nakakaloka. So nag-full battle. So I think abangan natin ang mga susunod na videos ni Martin Romualdez. Oo. Hindi nga rin natin alam kung nasa Pilipinas po si Martin Romualdez. Kasi hello, pwede ka naman diba yung video niya na may kortina sa likod? Girl, you can do it anywhere in the world. No? Yeah. Hindi pa siya, nagpakita na ba siya? Hindi pa. Wala pa siya public appearance. After nung mag-resign siya, parang wala pa siyang public appearance after Hindi, that. after nung video niya. After nung video niya, wala pa siyang public appearance. Hindi, Hindi ba even na- after nung even Wala pa siya sa Congress? hindi nga umaattend, di ba? Di ba sabi nga ni Toby Toby Chanco, present siya parate, pero wala namang nakakakita sa kanya dun. So, ibig sabihin, baka wala na nga si Martin. Baka nag-join forces na sila ni Saldi ko. Ay, Martin, baka ba gusto ko iba to sa aming chismis? Pwede rin naman. Charot. Oo nga. Ilabas na yan. 'Di ba? Yung video na pinapatahimik lang si Boying. Yung video niya pinapatahimik lang si Boy. Ayun. I agree with Daniel. Si Martin lang talaga ang pinakademonyo. Pero kasi kung hindi sa katangahan ni Bangag, hinayaan niya lang yung kademonyohan ng pinsan niya. Well, yan naman talaga ang issue eh. Yan naman talaga ang issue. 'Di ba? Yeah, Ay- Miss, yung reflection ko dyan talaga ultimate is, tama nga si VP Sara, na siya yung, naalala ko pa yun September 2024, siya ang unang nag-expose na si Martin Romualdez at si Zaldico, sila yung mastermind, sila yung yung budget ng Pilipinas hawak lang ng 2 tao. And I remember that time, yung mga kakampings at yung mga dilaw, sinabi pa nila, "Ay, look at si VP, sabi nga Zaldico, Ximenet. Kasi allies pa si Marcos at si Romualdez and si Co that time. So they all threw her under bus. Tingnan mo ngayon, sino yung tama?" So she was right, time is the ultimate truth teller. So right all along, tama si VP Sara na. And this really is a big para sa akin, yung ginawa ng ombudsman ngayon, I know they're trying to create an off-ramp para kay Ma'am Shi and kay Papshi. They're trying to create an off-ramp. Pero this is especially combined with yung sinabi ni Kong Toby Chanco na si VP, 1,000,000% hindi maareglo. She was the first one to expose this against all opposition. This is a campaign, this is a campaign pitch. This is a campaign, for VP Sara na, elect me. And if she's going to do that as a campaign pitch, the people will kasi gigil na lahat ng tao ngayon for accountability, real accountability. Yeah. 'Di ba? Yung magbayad talaga ng ng kasalanan yung lahat ng gago sa kaban ng bayan. Yeah, Ayun. and against all the other prospective candidates, si Vice President Leni Robredo, si Senator Rafi Tulfo, I mean, like, they're silent on this issue. You know, they were silent on this flood control issue. No, for example, si Mayor Vico Soto, hanggang Diskaya lang kaya niya eh. You can't call out Diskaya is a contractor. Why don't you call out yung mga nagpa-plan, na nag-insertion, nag-amen ng budget, diba? So that's why I say this is a good campaign ad for campaign for VP. Correct. Sabi ni Blackheart, I disagree po, natanga lang si BBM. He's lazy, entitled, psychopathic, and passive-aggressive. But Tambi is the evil spawn, greedy, sinister, and extremely narcissistic. Ayan. Talagang grabe ang pagbuklat ni Blackheart ng kanyang thesaurus. Ayan. Thank you very much. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Sa mukha ni Joey ako nakafocus. Mukha siyang yayamanin.
At sa bangs ni Sas, bumata siya ng 10 years. Yes po. Yan po ay dahil sa green juice na aming iniinom. Thank you sa Ano green sabi, juice. bumata daw ako? Oo, ng 10 years. Talaga? So, 11 Because na of- lang ako. Oh. Grade schooler. Mukha na lang ba akong grade school? Mukha na ba akong grade school? Mm-mm. Ayun. Mukhang kailangan ng mukhang kailangan ng may magpapatanda kay Sas. Ayan.